Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Good day sa inyong lahat. Isipin ninyo na nagbabasa kayo ng libro sa likod ng isang bintanang may hamog. Kahit anong linis ninyo sa labas, nananatiling malabo ang inyong nakikita. Ganito ang nararanasan ng mga taong may katarata or katarak. Ang katarata or katarak ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkabulag sa buong mundo. Ngunit ang magandang balita ay isa rin ito sa mga pinaka-nagagamot na kondisyon ng mata. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang katarata or katarak. Paano ito nabubuo sa antas ng katawan? Mga sanhi at risk factors, mga simptomas at diagnosis, paano ito maiiwasan, at mga makabagong paraan ng paggamot nito. Ang katarak ay ang paglabo ng natural na lens ng mata na matatagpuan sa likod ng iris at pupil. Ang lens ay parang kamera. Ito ang nagfo-focus ng ilaw papunta sa retina. Tumutulong ito para makakita tayo ng malinaw, malapit man o malayo. Para maging malinaw ang paningin, dapat ang lens ay malinaw at flexible. Kapag may katarak, nagiging malabo o maulap or cloudy ang lens ng mata. Hindi maayos na nakakapasa ang liwanag o nakakadaloy ang liwanag. Nagiging malabo ang paningin. Mas malalim nating unawain ang proseso. Ang lens ay binubuo ng tubig at mga protina na tinatawag na crystallines. Sa normal na lens, maayos ang pagkakaayos ng mga protina or crystallines, kaya malinaw na nakakadaan ang ilaw. Kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng katarata or katarak, nagbabago ang struktura ng protina or crystallines. Nagkakaroon ng pagdikit-dikit o clumping. At dahil dito, nagiging malabo ang lens or lente ng mga mata. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang pag-ulap or ang pagiging cloudy ng mata. Maaari ring maging dilaw at tumitigas ang lens. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ang katarak? Una na dyan, ang nuclear cataract. Nabubuo sa gitna ng lens. Karaniwang dulot ng pagtanda. At nagdudulot ito ng paninilaw ng paningin. Pangalawa ay ang tinatawag nating cortical cataract. Nagsisimula sa gilid ng mga lens. May mga puting guhit na parang wedge ang nakikita. At nagdudulot sila ng silaw at sensitivity sa ilaw. Ang pangatlo ay ang tinatawag nating posterior subcapsular cataract. Nabubuo sa likod ng lens. Mas mabilis lumala at nakakaapekto sa pagbabasa at night vision. Pang-apat, ang congenital cataract. Nagsisimula ito sa kapanganakan. Maaaring dulot ng genetics o impeksyon habang buntis ang ina. Ngunit ano nga ba ang mga sanhi o risk factors ng katarak? Una na dyan, ang pagtanda. Pinakakaraniwang sanhi, natural na nagbabago sa putina ng lente ang aging o ang pagtanda ng isang tao. Sanhi din ang UV or ultraviolet rays ng araw. Ang sobrang sikat ng araw ay nakakasira ng lens ng mata. Kaya kung sobrang maaraw sa inyo at pag kayo'y lumalabas, recommended ang magsuot ng sunglasses. Pangatlo, ang oxidative stress. Mga free radicals na sumisira sa cells at protina ito. Pangapat ay ang mga sakit na nagdudulot ng katarak. Halimbawa nito ay ang diabetes. Nakakaapekto ito sa struktura ng lens ng mata. Pwede rin ang mga gamot na iniinom ng isang tao. Pangmatagalang paggamit ng steroids isang halimbawa. Lifestyle tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak.
At ang pinsala sa mata, maaaring magdulot ng pagbabago sa lente. Ito ang tinatawag nating mga eye injuries. Ano ang mga sintomas ng katarak? Ang katarak ay dahan-dahang lumalala at walang sakit. Ang mga karaniwang sintomas ito ay ang paglabo o maulap na paningin at nagiging sensitive sa ilaw o sa araw ang mga mata. Hirap makakita paggabi. Madalas ding magpalit ng grado ng salamin dahil sa lumalala ang lens nito. At kumukupas o naninilaw ang mga kulay. Paano nga ba nadadiagnose ang katarak? Nasusuri ang katarak sa pamamagitan ng eye exam. Kasama dito ang visual acuity test o yung nakikita niyong eye chart. Kadalasan itong ginagamit ng mga optometrists sa kanilang mga clinics or optical clinics. Ginamit din ang slit lamp examination. Pwede rin ang retinal exam. Tinutukoy dito ang lokasyon ng katarata sa inyong mata, ang kalubhaan ng katarak or stage ng katarak, at ang epekto sa paningin. Maiiwasan ba ang katarak at ano ang mga gamot para dito? Hindi man ganap na maiiwasan, maaaring mabawasan ang risk. Ano ang dapat gawin? Magsuot ng sunglasses na may UV protection. Kumain ng masusustansyang pagkain. Iwasan at itigil ang paninigarilyo. Kontrolin ang diabetes. At regular na kumonsulta sa inyong mga doktor or optometrist. Ang tanging permanenteng lunas ay cataract surgery. Paano ito ginagawa? Tinatanggal ang malabong lens ng mata at pinapalitan ng artificial lens para maging malinaw. Umaabot ang procedure or operasyon na ito ng mga 15 to 30 minutes lamang. Isa itong ligtas at common na operasyon para sa mga taong may katarak at mas mataas ang success rate nito. Ang cataract surgery ay isa sa pinakakaraniwan or common na operasyon sa buong mundo. May higit sa 95% na success rate. Isinasagawa na ito mula pa noong sinaunang panahon. Kahit mga hayop tulad ng aso ay nagkakaroon din ng katarak. Ang salitang katarak ay mula sa Greek word na ibig sabihin ay talon ng tubig. Sa kabuuan, ang katarak ay dulot ng paglabo ng lens or lenses ng mata o ng mga mata. Karaniwang sanhi ang pagtanda at environmental factors. Unti-unting lumalala ang paningin. Ngunit, maaari itong magamot sa pamamagitan ng operasyon na may 95% success rate. Ang pag-aalaga sa mata o mga mata ngayon ay mahalaga para sa malinaw na paningin sa hinaharap. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.